Hello everyone, it's May 4, 2024 and it's Labor Day. Okay, since Labor Day ngayon, gusto kong mag-topic na habang nagkakape ng sa empleyado at yung solopreneur na mga katulad namin para magkakaintindihan, di ba? Sa mga, para to sa mga empleyado at para to sa mga sa atin din as mga negosyante, na mga entrepreneur. Okay. Ako naman yung sasabihin ko lang naman yung mga experience ko, yung mga actual na napansin ko, no, sa tagal na pagbi-business ko bilang isang solopreneur. So yung business natin din naman malaki, di ba? Hindi rin din naman marami yung tao natin, pero at least nakahawak na rin tayo ng mga tao. Ngayon, siguro marami-rami, no? Actually, kung ano lang yung spike sa utak ko. Pero isa talaga sa mga gusto kong i-share na para maintindihan ng isang empleyado at ng isang solopreneur ay sa empleyado, na-experience ko to na may mentality kasi din kayo na ay, dapat ito lang yung trabaho ko, ito lang yung trabaho ko, ito yung trabaho ko. Kasi nung nagtrabaho ako doon sa ito lang yung trabaho ko eh. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa kung anong trabaho ng ganito eh. Okay. So dito pa lang, sa part na to, gusto kong i-separate yung large at yung mga katulad namin ng mga solopreneur. Pag ikaw empleyado ka, nakatry ka magtrabaho sa mga malalaking company, like SMCP, mga ganon, siyempre, may line of work na kung ano yung trabaho mo, cashier ka lang. Kung janitor ka lang. Kung you get the point, di ba? Now, wag pag nag-apply kayo sa mga katulad namin, mga solopreneur, automatic na hindi ganon. Kasi ako personally, sinasabi ko, pag ito yung trabaho mo pero tulungan tayo dito. It simply means na kung ano yung trabaho dito, magtulungan tayo. Kaya hindi ka pwedeng mag-count na kasi ganito lang, ito lang yung trabaho ko. Kasi we maximize yung resources, yung mga obligation, trabaho, kailangan yun. Kasi yung labor, yung salary is labor cost yun eh. Fix yun. So, di kami pwede kumuha ng gano'n na hindi naman kalakihan yung company namin. So, pag nag-apply kayo, you have to understand na talaga sa mga katulad namin, tulungan. No? So, kung hindi gano'n yung mindset mo, na medyo ma-count ka na tao, gusto mo ito lang, hindi ka bagay sa mga ganitong business. Hindi ka bagay magtrabaho sa mga katulad namin, na medyo maliliit lang. No? So, piece of advice sa mga ganong tao. Alam nyo ba na pag pinapractice yung sarili nyo na kahit man nagtrabaho kayo sa mga katulad namin, which is mas marami kayong matututunan talaga, pag ginagawa nyo lang yung trabaho nyo, inaayos nyo, hindi nyo yan ginagawa lang para sa company at para sa trabaho nyo. Pinapractice nyo yung habit na makakatulong din sa sarili nyo. Yun sa empleyado. Okay. So, ganun siya. No? At least magkakaintindihan. No? So, ganun pala si boss kasi minamaximize niya. Walang abuso dito. Wala. No? Ako ayaw ko ng ganun. So, walang ganun. Number 2. Itatakil ko to yung salary. Okay. Now, sa mga malaking company, ganito rin. 'Di ba? Sa mga katulad namin solopreneur, lalo na pag nagsisimula yung business, wala pang forecasting, wala pang, 'di ba? Hindi pa nakapag-cycle, hindi pa nakikita, wala pa, bago pa lang yung business. Pag nag-hire kami, o kahit ako, pag nag-hire ako, pag nagsisimula yung business, talagang yung fixed cost talaga, kinakat ko yan. Hindi dahil sa gusto ko mang-abuso ng empleyado or yung salary talaga hindi. Dito sa blinds ko talaga na to, no? Tawag nito. Above na sila sa minimum, no? Pero
sa mga, pag nagsimula ako ng business, talagang medyo mababa yan. So kinukuha ko lang yung tao na kung sino lang yung interesado, kasi sinasabi ko naman yung totoo. Ngayon kung ayaw ng tao, okay lang, na basta kung sino lang yung interesado at kung sino lang yung sasabay. Ngayon, pag nag-apply kayo, sinabi yung ganito yung salary lang, ito lang yung kaya ko. Bilang isang solopreneur, ito lang yung kaya ko, ganito. So kung gusto nyo, okay. I'll tell you, walang abuso dyan. Walang abuso. Sa totoo lang, yun lang talaga kasi yung kaya. Bago pala yung business, hindi naman ganun kalaki pa kami na solopreneur. Nagsimula yung business. Totoo talaga yon. Now, ito yon. Yung advantage naman nung nagsimula yung business, na nagsimula ka na maliit pa yung sahod mo. Ito naman yung advantage. Pag lumaki naman yung business, what do you think? Kung okay yung ugali mo, maayos ka, nakapag-sustain ka, tulong talaga din yung sa'yo, okay naman yung salary mo na buhay, okay naman yung boss mo, mabait naman. What do you think will happen kung ito si Mang Inasal? Yung sumabay talaga, kung siguro si Insap nun, medyo maliit pa ganito, tapos sinabayan talaga siya. Yung siguro yung mga tao na yun dun sa baba niya, siguro malaki na ngayon, siguro natulungan niya talaga yan. I think yun yan. Pero kung nagtrabaho ka naman sa stable na, o kahit pa 20-30 years ka dyan, wala rin mangyayari sa'yo. Diba? So, may mga advantages and disadvantages. Pero yung abuso, hindi. Walang abuso dyan. Yun lang talaga yung kaya pa. Kasi calculated yan eh. Ako, yung numbers talaga, inaano ko yan eh. So you have to understand na we, solopreneur, for as much as ikaw, ito lang yung kaya ko, tapos okay naman sa'yo, please, do your best to do whatever it takes to help the company. Kasi pag lumaki yan, magpapasalamat din ako. That's it. Simple as that. So, pag kayo nag-apply, sa mga empleyado naman to, pag kayo nag-apply, tapos sinabi sa inyo ito lang yung salary, tapos andyan kayo, hindi rin din naman kayo mag-perform kasi maliit yung sahod nyo, wag na. Ibigay nyo sa iba na at least deserving. Diba? Kung magre-reklamo lang din naman kayo, wag na. Wag na lang kayo pumasok doon. Diba? So, ganun lang kasimple. Wala namang pilitan. Walang pilitan sa buhay. Lalo-lalo na sa akin, oh, good. Take it. Kung ayaw mo, good. Kung nakatrabaho ka, din aalis ka, good. Ako nga, itong example, ito, tauhan ko. Siguro mapapanood to ng tauhan ko ngayon. Ano? Sabi sa akin, sir, sa Monday, bukas, no, one time ngayon, sa 2, Thursday, absent mo na ako. Sa 1, walang trabaho ngayon. Pagka 2, absent mo na ako kasi may asikasuhan na ako, sir, kasi sa yung boat sharing, may ganito, ganyan, may training, ganito, ganyan. Pero yun, ganun. So, yung araw lang yun kasi 2 AM to something. Alam nyo, automatic na without any hate or something, sincere na sinabi ko, good for you, good. Okay yan. No? Ayos yun. No? For as long as ikakaganda ng buhay ng tao ko, ng empleyado ko, then kung hindi man dito nila nakikita yan, di ba? So kung in that moment of time, makakapunta sila sa something na mas magandang maganda sa point of time na yon. Kasi alam ko yung butchering sa ibang bansa yan, magtatrabaho yun, etc. Good. Diba? Kasi nakita ko rin sa ibang mga empleyado ko noon, dati, takot na takot, hindi talaga. Tapos aalis na lang, tapos ganito na lang. Sabi ko, hindi nyo kailangan magdagdag ng kaaway. Pwedeng magdagdag kayo ng kaibigan, di ba? Pag tinanggap kayo ng mga solopreneur ng maayos, umalis kayo ng maayos. Kasi kami, matibay kami. Nabubuhay kami. Negosyante kami. Pag nagpaalam ka, hindi kami yung tipo na luluhod o magmamakaawa na wag
Huwag kong balis, please. Ni minsan, hindi ko ginawa sa buong buhay ko yan pag ninegosyo. Pag umalis ka, din good. Hindi ka magpaalam, din good. My company will stand because alam ko yung kahit maliit na butas ng karayom kung paano ginagawa yung negosyo ko. Sa kahit anong parte nito. Dapat ganun tayong mga negosyante. Hindi tayo magdidepend sa na tayo yung walang alam. Kasi yung ganun, pag may opportunity na ikakaganda ng buhay nila, normal, dun din sila. Huwag tayo maging selfish. No? Bilang solopreneur, ako hindi talaga. Promise. Hindi talaga. With sincere heart, masaya ako pag may mga taong ganun na nag-aambisyon. Kasi ganun ako. Ganun ako. Diba? So it's 10 minutes, mag-11 minutes na. Okay, marami akong sasabihin. I think gusto kong itawid pa. No? So, again, dun lang. Okay. Now, hindi ko na patatagalin tong video na to. Kahit ako marami akong sasabihin kasi sa tagal ba naman ng experience ko, sa tagal na naman ng ano ko sa tao. Pero ngayon, hindi na ako talaga. As in, yan tayo nag-grow nga tayo as solopreneur eh. Nakikita natin, naiintindihan natin both sides. No? Hindi lang palagi yung tayo. Always tinitingnan natin. Tinitingnan natin yung both sides kung bakit nila nasasabi yan. Bakit kung ako basta sa kanya, ano bang gagawin ko? Diba ito din yung gagawin ko? Para maintindihan mo yung tao. Ganun ako. Ganun ako. Pag no, many times yung basta no, hindi ko na may isa-isa, ang dami ng mga cases, pero ito lang yung tandaan natin, solopreneur. Ano muna? Solopreneur muna kasi para sa mga empleyado eh. Ito lang yung tatandaan natin mga solopreneur. Pag ginagago tayo, ginawan tayo na mali ng mga tao natin, gumawa ng something na hindi maganda, at least problema nila yon, mali nila yon. Hindi tayo yung may problema. Sila. Kaya never question yourself kung may umaalis sa'yo. Kasi, para sa kanila yon. Diba? For as long as you stay sa negosyo mo, na kahit mawala yan, buhay ka kasi alam mo kung anong ginagawa mo sa business mo. Then, okay yan. Sa mga empleyado naman, no, please, no, kaming mga solopreneur, yung mga maliliit, no, na mga negosyante, yung heart namin talaga, ano to, yung I believe na pag solopreneur tayo, gusto natin tumulong, gusto natin makatulong, but there's always a limitation. Meron lang kami kasing kung ano lang yung kaya namin. So hanggang dyan lang kami. So from the start, for as long as your boss is sincere, sinasabi naman kung ano lang yung kaya niya at kung ano lang yung kaya niyang ma-offer. Kung papasukin niya yan, please work hard, anything na makatulong kayo sa boss ninyo, no? Kasi grabe yung sipag niyan, no? Alam ko yan kasi nakaka-relate ako dyan. Okay. So para maging maayos yung relasyon natin, mga empleyado at mga maliliit na negosyante, kasi yung mga malalaki na yan eh. Kahit man siguro sila na ngayon nagtatanggal eh, di ba? Sila na ngayon, wala na yung pakialam. Pero sa amin, parang napaka-personal kasi involved kami sa operation, involved kami sa daily conversation, andyan kami, di ba? Minsan, nakakausap nyo lang kami bilang mga may-ari. Learn as much as you can because marami ng karanasan yan at experience yan. Isa sa mga nagustuhan ko, yung ayaw ko kilala nyo, no? Yung kay Lloyd Luna, is there a job waiting for you? Kung ano yung ginawa niya doon. Sabi niya, nag-apply ako, sabi ko, kahit hindi niya ako sahuran, okay lang sa akin. Kasi ano yung mentality niya? Ipapakita ko yung value ko.
there you decide kung magkano ako. So pag nagsisimula yung isang negosyante, pakita nyo, tulungan nyo. Kasi pag lumaki yan, makikita yan, yung value nyo. And I think that's all. Maraming salamat. Goodbye.